Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Brother Raymond, good evening. Maganda at gwapo kayo sa umaga, tanghalit, gabit, madaling araw at dapit hapon. Ang tanong ko, Brother Jando, yung meron tayong di ba sa Genesis na sinabihan si Eva na maghihirap siya sa pagsilang ng sanggol. Di ba po ba? Meron yun. Hindi ko alam kung anong talata yun eh. Pero meron yun eh. Alam ko. Ngayon, ang tanong ko, base ron, si Virgin Mary ba, naghirap ba siya sa panganganak? Yun. Brother John Ray, naghirap ba daw si Mama Mary sa panganganak? Well, ayon sa sa Galatia 4:4, nung kinanganak ng ating Panginoong Jesucristo, siya ay under by law, no? So, natural law, ang babae talaga pag manganak, dadaan talaga ng hinagpis yan. No, pero may talata sa Bible na may hula na hindi makakaramdam ng sakit si Mother Mary. May hula, nakalimutan ko lang yung talata. And then meron din akong Brad John Ray. Oh yes, bro Wendell. Ang pakibasa ni Brad Jando ang Isaias Kapitulo 66:7. Ang aking banal na lungsod ay parang babaeng biglang nanganak. Kahit hindi pa sumasakit ang kanyang tiyan, isang lalaki ang kanyang inianak. So hula yan. No, may nabasa akong komentary dyan, Church Fathers, na yan ay pumapatungkol sa kapanganakan ng ating Ina Birheng Maria na hindi raw siya madadamtan or hindi siya yung natural na nararamdaman ng isang nanay pag nanganganak. Para exempted siya sa batas na yan. So yan ang may nabasa ako na ganyang komentary. So that is tradition, bro. So for me, exempted si Mother Mary sa anumang sakit na kanyang naranas during sa kanyang panganganak, kapatid. Salamat po sa kasagutan, Brother John Ray. Welcome pangalawa, po. Pangalawa po di ba kahapon po fiesta ni Virgin Mary? Biyernes po yun. Pwede po ba tayo kumain ng karne nun? Kahapon po yun Hindi po, kasi hindi naman yun solemnity eh. Solemnity okay. ba yung birthday ni Mother Mary, bro Wendell? Hindi, no? Kasi pwede lang tayong kumain ng Biyernes, bro, kapag ang kapistahan, solemnity. Solemnidad, solemnity of the feast, palimbawa, yung kapanganakan ng ating ng Panginoong Jesucristo, mga ganon. Pero iwan ko lang kung solemnity ba yun, bro Wendell, yung kapanganakan ni Mother Mary? Or ordinaryong kapistahan lang? Bro Wen? Yes, may turing natin yung solemnity din, bro, no? Ang August 8, September 8, the birth of the Blessed Virgin Mary. So pag ang turo ng simbahan, kapatid, kapag nataon ang kapistahan na solemnidad sa araw ng Biyernes, pwede tayong kumain ng karne.
Yan ang aral ng simbahan. Ay, okay. Hindi, yun lang. Yes, salamat po sa mga kasagutan. Yun lang po. Sa susunod ulit. Ate Meng, good evening. Bro po, Bro Meng pala, Bro Meng. Go ahead, Bro Meng. Magandang gabi po sa lahat. Sa mga kapuntos po dyan, magandang gabi po. Go ahead, bro. Katanong ko po di ba si Jesus Christ, wala pa isang taon hanggang 30 years old. Nasaan po siya? Kasi 3 years lang po ba siya nangaral dito ba? Nung panahon ng bata pa siya, 30, ano po yung pinagkakaabalahan? Okay. Brother Junre, pakisagot. Yes, kasakasa sa mga komentaryo sa mga scholar, mga theologians, kasama lang siya ng magulang niya, bro, no? At mayroon pang nagsabi na tinuturuan siyang panday, ano yung panday sa Tagalog? Yung magkarpintero, di ba? Magkarpintero kasi magkarpintero yung tatay niya, si San Jose. So tinuturuan din siya. Well, mababasa naman natin yan sa Lucas 12 na 12, nabasa lang yung 50 bro dyan do? 50 to 52 yata yun. Ano yan bro? Ano yan? Lucas 12, 52 yata yun. Lucas 12:50. Ating basahin sa Lucas 12:50. Ito yung sinasabi. Yan. Ang sabi ganito, may isang bautismo na dapat kong danasin at ako'y nababagabag hanggat hindi ito nagaganap. Lucas 2:50 pala yung 2. Lucas 2:50. 2:52. Hanggang 52. Ngunit hindi nila nauunawaan ng sinabi niyang ito. Siya'y sumama sa kanila pauwi sa Nazareth at siya'y naging masunurin sa kanila. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. So yan yung huling yugto na mababasa natin sa Bible, no? Nung nawala si Panginoong Jesucristo, 12 years old, doon sa templo, binalikan siya nila ni Mother Mary. Nung nakita sila, yan ang sinabi ng Bible, no? Kasi yan yung huling yugto ng kabataan ng Panginoong Jesucristo. Kasi after niyan, ministry na niya. No? So ano yung sabi ulit, bro, dyan? Pakibasa yung 52, bro. 52. Patuloy na lumaki si Jesus sa pangangatawan, lumawak ang kanyang karunungan at lalong naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. So patuloy siyang lumalaki, no? Saan siya lumalaki? Doon sa kanyang nanay, siyempre. Kaya nga sabi doon sa 50, pakibalik niyo yung 50, bro, na di ko mano yung pagkasabi. Siya'y sumama sa kanila pauwi sa Nazareth. Sumama sa kanila sa pauwi sa Nazareth, tapos? At siya'y naging masunurin sa kanila. Siya'y naging masunurin. So sa kanila, ibig sabihin sa kanya mga magulang. So hanggang sa siya ay lumaki, no? Sa 52, lumaki si Jesus kasama ng kanyang pangangatawan at kanyang karunungan. So nagturo sa kanya ng karunungan, sa kanyang pagiging tao, ang kanyang mga magulang, siyempre. Kaya nga may may nabasa ako na yung pagtuturo ni Mother Mary at ni San Jose, tinawag yun na St. Joseph Theology yata yun, or Mary and Joseph Theology. May ganun na komentarya ko na nabasa nang ibig sabihin nun yung katuruan nila sa ating Panginoong Jesucristo habang lumalaki ang ating Panginoong Jesucristo. Okay. Brother Meng? Ano yun bro? Kumbaga po, dahil po sa turo nila
Mary at St. Joseph, or may timeline po ng Ama na 30 years old is dapat nangangaral ka na. Yes, kasi nag-start ang kaniyang pangangaral. 30 years old siya eh. Di ba? Nasa Lucas 3:37, Bro Jando? Pakibasa nga, Bro Jando, yung Lucas 3:13 ba yun? Ano yun, bro? Lucas 3:13? Oo, yung nag-umpisa ang kanyang ministry. Okay, sa 3:13? O 3:23? 3:23. Ang sabi sa 3:23, ganito. Magtatatlong taon na si Jesus nang siya magsimulang mangaral. Ipinapalagay ng mga tao na siya anak ni Jose, si Jose naman ay anak ni Eli. Kaya may timeline talaga. From 12 years old, yun yung last na taon na nabanggit no, sa buhay ng Panginoong Jesucristo. Then, bumalik ang istorya ng buhay niya around 30 years old. Yun ang sabi sa Bible. Okay po. Next question ko po is about sa anointing of the sick ng siguro po kay Bro Angel. Sa mga lay minister, tanong ko lang po kay Bro Angel. Ano po yung bro? Kasi noon na nabanggit nyo na yung mga dati nyo pong kasama is share nyo po yung kaalaman nyo about sa Catholic Catechism na yung mga kasama nyong lay minister hindi kasal, kumbaga ano pa sila, kumbaga hindi pa nila alam. So ang tanong ko po doon sa anointing of the sick, di ba yung authority, mas mangingibabaw po ba yung authority or ano bang tawag ba? Di ba authority ng pari na sige, mag-ano kayo ng sa mga may sakit kasi nagdadala din po sila ng mga kostye. So ano po ba yun? Tulad din po ba sila ng pari na kumbaga po is authority ng Diyos mga pari na kumbaga po is ang nakikita sa kanila kundi si Jesus Christ, hindi yung pagkatao nila. Ganun din po ba ang nakikita sa mga lay minister pagdating sa authority na kahit na kumbaga hindi nakikita yung kasalanan nila? Okay, unang-una po hindi po sila ang magko-conduct ng anointing of the sick na sacrament, no. One of the 7 sacraments, anointing of the sick. Ang gumagawa lang po nun pare. Ang ginagawa po nila, tinatawag diyan viaticum. Nagsusubo lang sila ng banal na ostia, kapatid. Hindi sila nag-anoint ng oil. Hindi po 'yon, no. Correction, oo. Okay po. Magkaiba 'yon. So ang gagawin ng pag nag-viaticum ka, may duty ka mag-viaticum sa mga elder sick people. Ang ginagawa namin doon, ano lang namin ng ebanghelyo, no? Kasi hindi sila makakapagsimba eh. So kumbaga isa-summarize namin yung unang-unang yung first reading, second reading, at saka yung ebanghelyo, minsan konting reflection. Tapos yan, susubuan na namin siya ng banal na ostia. No? Ngayon ang tanong mo, Brad, no? Paano yung mga under sila ng parang mortal sin, di ba? Kasi so unang-una no fault on their own po, no? Hindi kasi nila alam pa, no, during that time. So tandaan po natin kapag God is justice naman, and sa catechism natin, if no fault on your own, hindi naman mako-consider na mortal sin yon. Ngayon, pag nalaman mo, katulad ng binahagi ko sa kanila, nalaman nila, kinonfirm pa nila kay Father. Sabi ko, ako pa nagsabi, confirm nyo kay Father yan, Brad, sabi ko. So, tapos, kinonfirm nila. Sabi nga ni Father, hindi pa pala kayo kasal sa pare. So, wag muna kayong mag-duty. So, tapos nang bumalik sila sa akin, natuwa pa sila, imbis na magalit. Bro, sabi niya, maraming salamat at napakarami na natutunan sa akin nun kasi ako nag-ano ng mga Bible study nun sa kanila, no? Nagbigay ng mga konting lang. So, una-una, yun nga, during that time, binigyan na sila ng faculty, to do the viaticum, na install na sila.
no? Kumbaga, authority from ano yan eh, no? From the parish priest. Well, mayroon din ano yon, no? Go signal ng bishop yon. So nakalista na kayo doon sa bishop mismo sa cathedral, no? So lahat yon sangay na yon. So ngayon, during that time, siyempre, una-una, no fault on their own. At pangalawa, even the priest, may nagtanong na rito, no? Sinerch ko rin yun eh. Paano kung nasa mortal sin yung pare? Ganon din yung mga lay minister. So, ang turo na simbahan, kahit nasa mortal sin yung kapatid, yung ginagawa nila, they're ordained priest pa rin. Okay? Tandaan po natin, hindi yan perfect, hindi yan holy na perfect talaga na inaasahan natin para sabihin natin na okay, bawal sila. Pag sinabi yung perfect kasi medyo no, pero siyempre alam naman nila yon, nagkukumpisal sila pag nalaman nilang nakagawa sila ng mortal sin, kumpisal kagad yan. Pero if they're in the state of mortal sin pa rin, it's still valid po. Lahat ng ginagawa ng pare, even lay minister. Tanong lang, bro. Yeah, so lahat po yung valid pa rin sa Diyos kasi hindi naman yun nire-represent naman nila si Lord eh. So kumbaga, no fault on their own naman, and at the same time yung pangalawa nga, no? So nabigyan sila ng authority, hindi dun dahil sa sila ay makasalanan, and at the same time si Father di rin niya alam yun, no? Dahil niya, kaya ngayon dapat medyo na tayo, no? So yun ang pwede nating yun only God knows, no? Pero ang dapat talaga, karapat-dapat talaga lay minister. Lahat naman nakikinig ngayon dapat maging karapat-dapat din tayo kasi yun nga, tama yung tanong mo, paano yung, di ba, pagka mortal sin kasi, isang mortal sin medyo may kaakibat na yan eh, no? Na demon, yan eh, no? So possession, so medyo nakakaano lang siya, yes. So, pero sa turo ng simbahan, kapatid, even the ordained priest, kahit daw may makasalanan yan, pwede pa rin siya ng kumpisal, ng misa, ng mga sakramento. Wala daw yun, kapatid, walang effect yun dun sa sacrament na ginagawa nila, kapatid. Salamat, Panginoon. Uling katanong ako. Ilang po ako ng kay Bro Tata or kay Wendo. Kasi po ganito, nagsusuri po. Naging punto por punto about sa spiritual warfare. Tanong ko po, hingi po ko ng advice, ano po ba dapat po gawin kasi po, di ba hirap po kasi kamarinig ka. Bigyanan kasi. Wait lang, buti na kung bola-bola. Okay na ba yun? Hello po, Brother Meng, okay na ba yun? Hello po. Wala na. May third question po ako. Sige, may third question ka. Wait lang nga muna ha. Brother Freddy, wait lang muna ha kasi mayroon pang tanong dito eh. Mute ka muna dyan para hindi ka marinig. Apo. Okay, Brother Meng, continue. Third question ko po is, may po sana ako ng advice. Baka po marinig ako ng umbiyanan nito. Po, ganito po. Naging niyo pong advice kay Bro Wendell or kay Bro Tata. Kasi kumbaga po is dahil po sa punto kumbaga po is narinig ko na lahat po about occultism warfare, kumbaga po is sinunod po na po siya. Ang hiningi ko pong advice, ano po yung gagawin ko? Ano? Po is Brother Jando. Yes. Parang hindi masyadong maliwanag yung kanyang dating. Pakiliwanag. Hindi maintindihan po eh. Pakiliwanag, Brother Meng. Hindi, may nakapasok na may narinig na boses. Nagdodoble boses kasi may parang yung mga naka-on. Brother Freddy, wag muna kayo mag-usap diyan para hindi kayo naririnig dito.
O, marinig sige. sila. Narinig ka doon. Okay na po. Sige, go ahead. Ano ko po is, ang hingi po sana akong advice about malaki na po yung naitulong ng punto sa akin about sa spiritual one. Pinipilit po natin na sundin po lahat. Nangingin advice na po yung dapat yung gawin na marinig ako ng biyanan ko. Bumukonsulta pa rin sa mga albularyo. Ang hirap naman pong pang kumprontahin sa ganyan, baka sa mga po. Okay, pakisagot, Brother Tata. Na-address niya ni Brother Wendell, Brother. Ang narinig ko, na-address niya ni Brother Wendell yung tanong niya. Sige, Brother Wendell. Basta kahit ikaw kuno. Kahit sino po. Kahit sino. Ikaw na, kayo na, Brother Wendell. Sige na, Brother Wendell. Okay, dapat talaga ituro mo sa iyong biyenan na maring ipinagbabawal yan batay sa aral ng Simbahang Katoliko. So, ang katisismo magsimula talaga sa loob ng tahanan ninyo at sa tahanan ng biyenan ninyo. Dahil alam mo na bawal yan at matakot ka sa pagsabi sa kanya, meron kang pananagutan yan. So, dahan-dahan. Siguro, mag-schedule kayo ng Bible study kasama yung biyenan mo, catechism, question and answer, para ma-convince mo siya, pwede nyo ipakita yung handbook of deliverance kay Father Jose Francisco Siqueya na nasa linya talaga ang mga ipinagbabawal mula sa albularyo, mangtatawas, manghuhula, at dagdag pa yung Catechism 21:16, 21:17, lalo na yung superstitious belief sa Catechism of the Catholic Church 21:38. So, huwag kang matakot na ituwid ang mali sa pamamagitan ng aral ng Simbahang Katoliko. Yun po, Brother Jendo. Okay, Brother Ming, okay na ba yun? Okay po. Salamat po, Brother Wendell. Sisikapin ko pong gawin unti-unti. Salamat po. Salamat po, Brother Jendo. Okay, thank you sa iyo, Brother Ming. So, Brother Freddy, go ahead. Hello, Bro Jando. Good evening po. Good evening sa buong team ng Punto por Punto. Tanong lang naman ako ng may daw sa Dumaguete, may nag-exorcist daw na pare. Brother Wendell, meron bang exorcist sa Dumaguete, Brother Wendell? Brother Wendell? Yes, meron. Sino? Sila si Father nakalimutan ko. Ablong, Father Ablong. Kasama kami sa Philippine Association of Catholic Exorcists Gathering. At meron din siya mga volunteers na mga lay. Aktibong-aktibo talaga si Father exorcist dyan sa Dumaguete. Father Ablong daw, bro. Freddy, Father Ablong. Si Father Ablong? Oo, kilala mo? Hindi po, kasi yung yung doon lang sa trabaho ko nagpapatanong kasi yung kapatid daw niya lumalapit daw sa albularyo, sinabihan ko kasi na huwag kang lumapit. Nag-subscribe na rin sa Punto por Punto yun sinabihan ko na na huwag siyang lumapit sa albularyo kasi bawal. Hindi rin pala nila alam.
Kaya yun, hayaan mo, sabi ko, itanong ko kung mayroon nag-exorcist doon. Ilista mo sa papel para hindi ko mo makalimutan. Father Ablong. Ablong. Sige, sandali lang. Tayong papel, Bing. Ano, saang lugar yan, bro, Jando? Sa Dumaguete. mismong Dumaguete, intro? Saan sa mismong Dumaguete, Brother Wendell, si Father Ablong? Di ko sure kung saan siya. O, hindi siya sure kung saan, basta nasa Di ko Dumaguete. sure. Mas mabuti na magtanong na lang sila sa Parish Priest kung saan sila na parokya dahil alam ng Parish Priest kung saan na-assign si Father. Oh. Okay. Sige, sabihin ko na lang. Ano rin siya naman ng Katoliko eh, ano rin sa choir at collector eh. Kaso nga lang ngayon kasi nagtrabaho siya. Yun nga, hindi rin niya alam kung ano, ganun pala na bawal pala lumapit sa albularyo. Okay. So, okay. Sige, salamat po. Salamat po bro Jando. Salamat po bro Wendell. God bless po sa inyo, buong team. Okay, thank you sa iyo, brother Freddy. Ate Rose Torrejos. Sorry. Hala, good evening. Yes, hello, te. Yes, hello. Wala, ang itatanong ko lang is, tawag dito. Ay, hindi ba ikaw yung kachat ko kanina? Ako to. Ako yun. Ako to. Ikaw yun, yung may kaibigan ka na may kipagtalakayan daw. Yes, binabantayan ko lang kung napapasok na siya. Ang tanong ko lang po, Bro Jando, is yun po bang, what do you call this? Holy water? Yung po ang holy water ng ibang sekta is, valid po ba yun? May holy water bang ibang sekta? Yes, Baptist, Seventh-day Adventist siya. Yung friend ko. Ang Seventh-day Adventist, wala kaming holy water sa Seventh-day Adventist. Kaya, tinanong ko siya kung saan galing. Kasi hindi daw sila pwedeng humawak dahil sa pastor lang po kasi sagrado daw. Tapos, ayun, sabi niya, meron daw. Sabi ko, saan galing? Sabi, hindi daw niya alam. At ang sabi ko, bakit di mo tanong? Tapos nakita ko yung post ni Father Darwin na 5 uses of holy water, home. Ito te, ang sagot dyan, Brother Tata, pakisagot kung blessed ba daw yung holy water ng taga-ibang sekta? Yes, nagtaka po tayo, Brother Jando, dahil yung discussion natin noon pa, hanggang ngayon, yung ibang sekta hindi maniniwala sa holy water. Maliban na lang yung naposes na napilitan na maniniwala. At sa biblical, ang pari lang may authority. Kung basahin natin numero 5:17, magkuhang pari ng sagradong tubig o holy water. At sa Hebrews society para ay paglinis ng kasalanan. So, ang ibang sekta walang mga supplementasyon. Baka namili yun ng ay hindi lang natin bangalanan doon dyan pa po sa San Lorenzo tuwing Black Saturday yung celebration natin sa apoy at sa tubig mag-bless ang pare. Isang nagdala siya ng isang tab. Ang laki ba? Para saan yun? May tindahan naman siya ni-refill niya, Brother Jando, at binibinta niya. Pero sino may nasimon nito? Hindi ito pwede, pero yan lang ha, nagtaka po tayo. Dahil pare, biblically, ang pare lang yung authority sa ulitor. Numero 5, pakikuha na lang numero 5:17, Brother Jando. Numero 5:17. Opo. Ito, ating basahin sa English na lang. Okay, numero 5:17. Ito yung sinasabi. Yan. He shall pour some holy water into a clay bowl and take some of the earth
that is on the floor of the tent of the Lord's presence and put it in the water to make it bitter. Yan. At good news, may mabasa nating pari. Magkuha ang pari ng sagradong tubig, holy water. So, pari lang. At saka numerous of society para po paglinis ng kasalanan. So, tayo lang Katoliko may sacramentals. Ang ibang sinta walang sacramentals dahil hindi, kahit pa-iblis siguro na sa ng pastor, wala, invalido yon. Dahil pari lang may authority sa naging ordinary na tubig at maging holy water. Ang pari lang may authority sa pag-bless dyan. So, kahit tayong Katoliko, mali, wala tayong authority. O mas mo rin na sa ibang sikta. Kaya nga po kasi sinabi ko, baka nabili lang niya sa Catholic bookstore kasi may nakapost si Father Darwin noon na sa bookstore. Sabi niya, hindi naman sinabi ng pastor na galing sa Catholic. Of course, hindi talaga sabihin kasi insult sa kanya yung pero pag hindi yun galing sa pari, siyempre ano yun, faith. Anong religion? Anong religion yan? Seventh-day Adventist and Baptist. Double. Confirm yun na hindi sila maniwala sa holy water. And then, nga sa ganyan, maniwala po sila. Pero hindi yun galing sa pastor dahil walang authority ang pastor. Okay po. Yung about po sa kandila, kasi sa kandila gumagamit daw po sila sa patay. Nangungupyan na rin sila. Nangungupyan na naman sila. Parang may pagkasimi Katoliko na po sila dahil kaya naalala ko lang yung sa kabilang stasyon babaw ko tuwing All Souls Day, All Saints Day, All Souls Day, yung isa sa candle factory dito sa amin, pambigay yun ng libreng kandila sa aming stasyon at ibigay din sa amin sa manager. Yung teknisya ng Iglesia ni Cristo ay hindi nasibigyan dahil hindi sa maniniwala. Isa nga, magamit yun Ma'am basta mag-run out. Pag-run out lang nila gamitin yung candle. Pero yung pag-sindi ng patay, Katoliko lang yun, tradisyon natin yun, biblical, basa yun sa pahayag. Pero kung gano'n, parang unti-unti nang kinukopya natin panampalataya, Brother Jando. Ha? Pati yung SK, Brother Jando, sa Central mismo, may mga larawan na sila. Yung kay Lincoln White, hindi yung mga offshoot lang, dami ng mga offshoot ng SDA. May mga nag-adapt na sila ng larawan. Sa primero, yung cross, in-adapt nila. Yun ang dahilan sa Andrew Libot ay tumututol against si Andrew Libot sa cross. Pero ang kay Lincoln White ay adapt na sila ng cross. Basta ngayon ay nag-adapt na sila. Pati yung central nila. Nag-adapt na ng image na Mama Mary, ni Jesus. So, unti-unti na lang kinokopyan na nila. Sinunod ang ating doktrina, Brother Jando. So, ang tanong niya, Brother Tata, is blessed ba daw yung candle ng born again at saka yung kanilang holy water? Ay, hindi pa rin. Dahil yung authority sa pag-bless, hanggang pariala natin. Diba? Okay. Naalala ko yung insert natin ng Brother Jando. Ang gospel para bukas, Brother Jando. Medyo maganda para yung hindi maniwala sa magisterium. Kung basahin natin yung medyo nakarelate ba ako sa yung mga kapatid natin hindi na tumanggap sa deklarasyon ng CBCP about God died at saka yun, medyo maganda yung gospel natin bukas araw ng Sunday na ang yung hindi pala hindi sumunod sa mga magisterium ay sila maging parang hintil. Hindi na ituturing parang hintil yung gospel natin bukas. Yun, maganda yun iparinig sa mga hindi tumanggap sa katekism ng CBCP, Brother Jando. Para yun sa kanila yung gospel bukas. Brother Jando. Yes, Ate Edna. Meron daw may nag-message. Meron din daw anointing of the sick ang Sabadista. Tsaka by the way, Brother John, pa-check ng YouTube, walang live daw. Ha? Walang live? Ay ka. Sige, continue. Okay. Brother John, okay na ba?
Yes, okay na, te. Go ahead, te. Hindi, yung kasi nag-umpisa kasi yun, paano yun, yung amo niyang matanda, na Buddhist, namatay, tapos, ayun na nga, panaginip nga sa kanya na masama, kaya pinagtirik niyang kandila. Ano pong result nun? Kasi, Buddhist, tapos pinagtirik ng baptist. Buddhist, pinagtirik ng baptist ng kandila? Brother Wendell? Curious lang po ako kasi kakaiba din. Buddhist daw, Brother Wendell, pinagtirik ng baptist ng kandila. Ano masasabi mo doon? Hindi, naniniwala ng baptist sa aral ng simbahang Katoliko. Alam naman natin, yung baptist, walang kandila. Wala ding panalangin para sa may patay. So, unti-unti, may impluensya na siya sa simbahang Katoliko dahil Katoliko lang ang pagtirik ng kandila, hindi lang sa pagtirik ng kandila ang pagpanalangin sa mga yumao natin. So kung yun ang ginawa, ay may na-impluensya na siya sa simbahang Katoliko. Okay, Ate Ros? Okay na ba yun? Yes, okay. Okay, thank you. Inintay ko po siya na papasok ngayon. Pag pumasok siya, Ate Ros, mag-resan ka uli ha. Para alam ko, signal mo yun na naandyan na siya. Okay. Okay, binantayan ko lang. Okay, thank you. Sige, te.